Muli namang pinaalalahanan ng Department of Health ang publiko kung paano makaiiwas sa dengue. Yan ang sentro ng balita ni JM Pineda, live. JM. Kenneth, maigpit pa rin ang paalala ng Department of Health na walang gamot sa dengue at tanging early consultation lamang ang solusyon para makaiwas sa sakit. Higit 60% ang itinaas ng dengue cases sa bansa ngayong simula ng taon. Kung ikukumpara noong 2024, sa huling tala kasi ng Department of Health, aabot sa 52,008 ang kaso ng dengue simula January 1 hanggang February 22, na dati ay nasa lagpas 30,000 lamang. Pero kung titignan daw ang trend ng mga kaso, makikita na may pagbaba pa rin gaya ng January 26 hanggang February 8 na may 14,460 lamang na kaso. Mas mababa yan kesa sa bilang noong February 15 hanggang February 25 kung saan umabot ang dengue cases sa bansa ng 15,550. Sa kabila niya na ipaalala pa rin ng DOH na huwag maging kampante at patuloy na maglinis sa kanilang lugar. Ang sinasabi namin is, lahat ng lugar na may tubig na naiipon ay kailangan itaob, taktak, tuyo, takip para hindi mabuhay yung lamok. Dahil ang dengue ay isang vector-borne disease. Pag walang lamok, walang dengue. Tapos dapat tayo po ay gumagamit ng mga lotion, insect repellents. Magpaniwala sa mga pamahiin patungkol sa mga gamot kontra sa dengue. Wala pa pong gamot sa dengue. Hindi po tumatalab ang tawa-tawa, pito-pito, ang dahon ng ng papaya. Marami pang versions yan eh. Ang labuyo. Hindi ho tumatalab ang kahit na anong yon. Wala pa hong gamot na nasa liksik. Ang tumatalab po ay ang early consultation at ang hydration sa ospital. Paglilinaw pa ng DOH, wala namang epekto ang tag-init sa pagtaas ng dengue cases sa bansa, pero dapat pa rin daw mag-ingat dahil kadalasan nag-iipon ng mga Pinoy ng tubig sa tag-init na posibleng pamahayan ng mga lamok. Binigyang diin din ng ahensya na dalhin agad sa doktor ang mga pasyenteng may mga sintomas gaya ng mataas na lagnat. Samantala, tumaas rin daw ang bilang ng mga kaso ng hand, foot and mouth disease sa bansa. Nakapagtala ang ahensya ng 7,598 na kaso simula January 1 hanggang February 22. Mas mataas yan ng 3 beses kumpara noong nakarang taon na may lagpas 2,000 kaso lamang. Ang madalas umanong tamaan ito ay mga edad 4 na taong gulang kung saan lagpas 50% ng kabuuang kaso ang sakop nito. Kenneth, ang pagiging malinis sa katawan pati na rin sa paligid ang parehong solusyon daw sa mga sakit na kumakalat dito sa ating bansa gaya na lamang ng dengue at hand, foot and mouth disease. Ang palagian daw na paghugas ng kamay ay may malaking epekto para makaiwas sa mga sakit. Yan muna ang latest dito sa Quezon City. Kenneth. Maraming salamat, JM Pineda.